Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. So likas sa mga Pilipino ang konsepto ng utang na loob, no? Utang na loob, no? Hindi ko alam kung kayo po ay meron po bang utang na loob, no? So it is a way of recognizing and acknowledging our debt of gratitude to the people who have done good to us or have done favors for us. We recognize and acknowledge their goodness. We recognize and acknowledge the source of the favor received. Pero minsan, yung tamang pag-unawa sa konsepto daw po ng utang na loob ay napapalitan. Bakit napapalitan yung konsepto ng utang na loob o yung pagkaunawa sa konsepto ng utang na loob? Kasi minsan, para daw po sa iba, yung utang na loob ay dapat daw suklian. Parang may mali, no? No? Yung utang na loob daw ay dapat suklian. Yung mga tipo bang, oh, brother, sister, nakatanggap ka ng pabor sa akin, ha? Ako naman ang hihingi ng pabor sa'yo, no? Meron po nga akong makilalang ganyan, ano? Yung mga tipo bang pag may ginawang kabutihan sa'yo, no? Pag may susunod, may hihingin rin sa'yo. Kahit mali na, kailangan pagbigyan. Kaya nga po ako, medyo maingat po ako sa mga paghingi ng pabor eh. Kasi minsan may ano po yan, may inaantay po yung kapalit. Or may nag-aantay ng kapalit yan. Pag kailangan, trinato ka na ng maganda, sila, pag hiningi ng pabor, kahit mali, pagbigyan mo sila. No? Yan. Pero diba, ang utang na loob, tinatanaw lang. Kaya nga diba sinasabi, pagtanaw ng utang na loob. You just recognize and acknowledge the source of the favor and be grateful. Hindi po sinusuklian, no? Kilalanin at pasalamatan mo lang, pero hindi kailangang suklian. Kasi pagka sinuklian mo na yan, no, hindi na yan kusang loob na ibinigay. Ibig sabihin, ginawa yan kasi may kapalit yan. So our readings today reminds us to recognize and acknowledge the source of all good things. And that is no other than God Himself. In the first reading, after knowing David's plan of building up a house for God, through the prophet Nathan, God reminded David that he is not the one who needs to do a favor for him. Hindi nangangailangan ng Diyos ng pabor ni David, no? Wala namang hinihingi ang Diyos sa kanya. God is the source of all the good things David had. Naging successful siya, naging hari siya, naging matagumpay siya sa laban niya sa kanyang mga kaaway dahil sa Diyos. Pero hindi naman nangangailangan ng pabor ang Diyos. No need to return the favor, but just a recognition and acknowledgement that it is God who is the source of all these things. And in the gospel, we heard the parable of the sower. The sower who sowed seed to different areas, on road path, rocky ground, thorns, and rich soil. Of course, the seed or the word became fruitful on the rich soil. Those who listen and accept the word, yielding 30, 60, and 100-fold. But it is highlighted in the gospel that God is the sower. God is the sower of the seed. Without the sower, the soil will not become fruitful. No? The fruitfulness of the soil doesn't depend only because of its richness, but also of the sower. Naging mabunga po yung lupa, hindi lamang po dahil mayaman yung lupa. Pero naging mabunga po yung lupa kasi may nagtanim doon sa lupa. Sabi nila, ba, walang tinanim, kung walang itinanim, walang aanihin. Pero wag rin natin kakalimutan, kung wala ring nagtanim, wala ring aanihin. Kung wala yung nagtanim, wala ring aanihin. It is a reminder for us to remember always and to recognize and acknowledge the source of all good things that we have right now. And be grateful. Hindi magaling ka, hindi matalino, hindi dahil sa magaling ka or matalino ka, kaya meron ka niyan. Pero dahil may pinanggalingan yan. Let's be honest, no? How many of us here
would really acknowledge the blessing or the source of the blessings that we have right now. Buhay ka ngayon. That's for sure. Pero nakakalimutan mo magpasalamat sa Diyos. Siguro naging matagumpay ka sa karir mo ngayon. Pero nakalimutan mo na, oy, may nagbigay niyan sa'yo, hindi porket magaling ka. Kaya meron ka niyan. Kahit nga po sa mga misa napapansin ko po, no? Ang daming po mga petitions, no? Ang daming mga intentions. Mass intentions for the soul, for the sick, for ano. Pero pag kunyari yung intention po ng Thanksgiving, mabibilang nyo lang po talaga sa daliri. Sabi ko, mukhang wala po atang nakakatanggap ng biyaya ngayon, ha? Pero minsan nakatanggap ng biyaya, nakalimutan na kung saan nanggaling yung biyaya. Diba? Kayo sigurado, nagpamisa na kayo. Pero nung natanggap niyo na po ba yung pinagdarasal niyo po? Pinagpasalamat niyo rin po ba yan? Ipinamisa niyo po yan ng Thanksgiving? O wala na? Nakalimutan niyo yung pinanggalingan ng biyaya. Dear friends, we could not be on our own. Without Him, we are nothing. Don't forget to recognize and acknowledge the source. Amen.